Sa huling bahagi ng April, dumating si Kim Jong-un sa pantalan ng Nampo kasama ang kanyang matataas na opisyal at piling mga tagapagbantay. Mula sa baybayin, pinanood niya ang paglulunsad ng Choihyun, ang pinakabagong guided missile frigate ng North Korea, habang isinasagawa nito ang kauna-unahang pagsubok ng armas. Sa mga kuhang video, makikita ang barkong nagpapakawala ng mga missile sa kalangitan na pinaniniwala ang mga Hwasal-2 na may kakayahang magdala ng nuclear warheads sa malalayong bahagi ng karagatan. Napatigil ang mga defense official sa buong mundo dahil nagulat sila sa bilis ng pagkakagawa ng ganitong sandata ng isang bansang tadtad ng parusa. At matapos ang matagumpay na test, agad namang inihanda ang sister ship ng Choihyun para sa sariling paglulunsad na may kaparehong ingrandeng presentasyon. Pero sa isang iglap, nauwi sa trahedya ang lahat. Isang nakakahiyang kabiguan ang nangyari at ang diktador na si Kim, na bihirang umamin ng kahinaan, ay napilitang tanggapin ang pagkakamali sa harap ng publiko. Noong 2021, sa gitna ng Workers' Party Congress, tumindig si Kim Jong-un sa harap ng kanyang mga mamamayan at nagbigay ng talumpating umikot sa buong mundo. Ipinangako niyang susuklian ang anumang banta mula sa Amerika sa pamamagitan ng modernisasyon ng kanilang puwersang militar. Mula noon, sunod-sunod ang paglabas ng mga bagong sandata mula sa kanilang mga pabrika at lihim na pasilidad. Sa lahat ng iyon, ang pinakaimportante ay ang Choihyun, ang pinaka-advanced na naval warship ng North Korea sa ngayon. Mayroon itong tinatayang bigat na 5,000 tonelada at habang humigit kumulang 460 feet na kung saan kayang tapatan ng barkong ito ang mga frigate ng pinakamodernong hukbong dagat sa mundo. Ilang buwan ring pinag-aralan ng mga foreign analysts ang malalabong satellite image at pinutol-putol na propaganda footage ng North Korea at sinusubukang unawain ang kabuuang disenyo ng barko. Pero bago pa man nila ito ganap na maanalisa, nakatakda ng ilunsad ang Choihyun mula sa dock sa Nampo. Ayon sa ilang estimate, maaaring natapos ang paggawa ng barko sa loob lamang ng 1 taon. At kahit tila minadali ang construction, hindi ito naging hadlang sa lakas nito. Mayroon itong 127mm main gun sa harapan, habang nasa gilid naman ang mga advanced na anti-submarine at anti-aircraft systems. Kapansin-pansin din ang 74 vertical launch system cells sa katawan nito. Isang sandatang wala ni isang barko ng North Korea ang makakapantay. Ayon sa state media, sa unang weapons test ng Choihyun, nagpaputok ito ng iba't ibang live munitions, kabilang ang supersonic cruise missiles, strategic long-range cruise missiles, at mga anti-aircraft interceptor. Kung totoo ang mga ulat na ito, isa itong matinding hakbang tungo sa mas agresibong kakayahan ng North Korea sa karagatan. Ilang linggo lamang matapos ang nakakabahalang demonstrasyong ito, naghahanda na muli ang North Korea para sa paglulunsad ng isa pang frigate. Sa pagtatapos ng Mayo, ibinunyag ng satellite imagery na ang sister ship ng Choihyun ay nakapuwesto na sa launch platform sa Hamburg Shipyard sa hilagang silangang lungsod ng Chongjin. Ilang milya lamang ang layo mula sa hangganan ng Russia. Ang barko na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pangalan ay nakatakdang ilunsad gamit ang isang hindi karaniwang pamamaraan na lubhang mapanganib, at ito ay ang tinatawag na side launch technique. Hindi tulad ng karaniwang stern first o bow first slipway launch, ang side launch ay isang marahas at mahirap kontrolin na proseso, lalo na sa mga dambuhalang barko. Sa pamamaraang ito, ginagamit ang mabibigat na wheeled platforms upang isalpok ang barko pahilis diretso sa tubig. Kapag naging matagumpay, ang barko ay babagsak ng patagilid, huhugot ng malakas na alon habang unti-unting tumitigil at nagsisimulang maging balanse sa sarili nitong bigat. Ngunit kailangang eksakto ang bawat calculation mula sa balanse, timing, hanggang sa disenyo ng hull. Dahil ang kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magbunga ng sakuna. Ayon sa mga analyst, pinili raw ng Pyongyang ang mapanganib na paraan na ito hindi dahil sa teknikal na pangangailangan, kundi para sa propaganda. Isang dramatikong paglulunsad na kukuhanan ng video habang pinapanood mismo ni Kim Jong-un, at ito ay isang mensahe na kaya nilang maglunsad ng makabagong warships ng sunod-sunod. Habang nakatayo si Kim Jong-un sa pier noong huling bahagi ng Mayo at nagsimulang gumulong ang barko, bumulusok ang hulihan nito sa tubig. Ngunit ang unahan ay nanatiling nakadiin sa platform. Napilipit ang katawan ng barko at ang hull ay napunit dahil sa hindi pantay na pagkarga. Sa halip na bumalanse, ito ay tumagilid ng matindi. Sa mga sumunod na araw, nakita sa satellite images ang barko na kalahating lubog at nakahilig, pinalilibutan ng mga tugboat at crane. Mabilis na tumugon ang mga crew ng North Korea para itago ang insidente, tinakpan ang buong barko gamit ang mga tolda. Pero huli na ang lahat dahil kumalat na ang ebidensya ng kabiguan. Matapos ang kapalpakan sa paglulunsad ng frigate, kinilala mismo ng state media ang galit ni Kim Jong-un na nagdeklara na ito ay isang seryosong aksidente at criminal act ng sobrang kapabayaan at kawalan ng pananagutan na hindi maaaring palampasin
Agad na inaresto ang mga taong itinurong may sala, kabilang ang head engineer ng shipyard. Ayon sa state media, sila ay haharap sa plenary meeting ng Party Central Committee. Pero hindi lang basta paninisi ang ginawa ni Kim Jong-un, nagbigay rin siya ng ultimatum. Ang barko ay dapat maiahon at maayos bago ang nalalapit na plenary session ng Workers' Party, ilang linggo na lang mula ngayon. Bagamat iniulat ng North Korean media na minor lamang ang pinsala at maaaring ayusin sa loob ng 10 araw, hindi ganoon ka-optimistic ang mga dayuhang eksperto. Ayon sa mga military analyst, malamang ay may malalang structural damage ang barko. Posibleng napasok na ng tubig alat ang mga internal compartment at nasira ang mahahalagang sistema. Ngunit ang pinaka-nakakabahala ay ang kasalukuyang posisyon ng barko. Tinawag ito ng defense researcher na si Decker Eveleth bilang basically the worst possible situation. Kung susubuking hilahin pabalik sa platform ang kalahating lubog na barko, malaki ang posibilidad na mabali ang keel nito na posibleng maging dahilan para tuluyang hindi na ito maisalba. Sa normal na sitwasyon, ang ganitong klaseng recovery ay nangangailangan ng precision-engineered underwater lifting systems at internal buoyancy controls, mga teknolohiyang karaniwan lamang sa mga advanced navies. Pero hindi malinaw kung may kakayahan ang North Korea na gawin ito. Sa halip, lumabas sa updated satellite imagery ang isang tila improvised na solusyon, higit sa 100 puting balloon-like objects ang makikitang nakapaligid sa barko. Ayon sa ilang analyst, maaaring ito raw ay mga aerostat-style dirigibles. Parang malaking lobo na ginagamit upang i-stabilize ang barko mula sa itaas. Pero mas lalo pa itong nagpapataas ng peligro. Dahil kung iangat ang barko gamit ang overhead force, lalo lang madaragdagan ng stress sa katawan nito, lalo na sa bahaging may bali na. Habang nauubos ang oras, may ilang eksperto na naniniwala na ang tanging praktikal na opsyon ay hatiin na lang ang barko at iligtas kung ano ang maaari pang ayusin. Pero kung ito ang mangyayari, ang tinatayang panahon ng pagkukumpuni ay aabot na sa 6 na buwan o higit pa. Isang malaking dagok na bumaliktad sa inaasahang tagumpay ng North Korea tungo sa isang matinding engineering disaster. Ang isa sa mga dahilan kung bakit napahiya ngayon ang North Korea ay ang mismong shipyard na gumagawa ng barko, ang Hanbok Shipyard. Ang pagpili sa pasilidad na ito sa pinakamaganda ay isang malaking katanungan. Ang Hanbok ay halos walang kasaysayan ng paggawa ng malalaking warships, lalo na ng barko sa ganitong kalakihan. Bagamat maaaring may kaunting karanasan ang mga manggagawa rito sa side launching, malaki ang posibilidad na ngayon lang sila humawak ng paglulunsad na nangangailangan ng ganito karaming bogies o mga rolling platform upang ihatid ang barko sa tubig. Pinaniniwala ang ilan sa mga ito ang pumalya dahil sa maling maintenance, maling paggamit o maling calibration na nagdulot ng hindi inaasahang pagbaba ng hulihan ng barko bago pa man makumpleto ang buong paglulunsad. Hindi pa rin malinaw kung bakit ipinagkatiwala ng North Korea ang ganitong kalaking proyekto sa isang second-tier na shipyard. Pero ayon sa mga naval analyst, malamang na may simpleng paliwanag. At ito ay ang matinding pressure mula sa itaas. Mukhang pinipilit ng rehimeng Kim Jong-un ang kanilang military-industrial base na tapusin ang mga proyekto ng lampas sa ligtas na hangganan para lang maipakita ang kanilang lakas sa dagat. Bago pa man bumagsak ang barko, may mga palatandaan na ng pagmamadali. Ang mga larawang kuha sa doomed vessel ay nagpapakitang hindi pa ito tapos sa oras ng rollout. Kulang ito sa ilang pangunahing sistema na mayroon na sa sister ship nitong si Choihyun, kabilang ang main turret at anti-aircraft weaponry. Ang pattern na ito ng pagmamadali at hilaw na deployment ay tila nagiging tatak ng modernisasyong pandagat ng North Korea. At kahit ang Choihyun mismo ay posibleng hindi rin ganoon ka-seaworthy tulad ng ipinapakita sa propaganda. May mga matagal nang kumakalat na bulong-bulungan na kinumpirma ng ilang defense experts na ang barko ay itinulak lamang patungo sa weapons test noong April dahil wala pa itong gumaganang makina sa panahong iyon. Kung totoo ito, ang pinapakitang missile launch ng Choihyun ay hindi mula sa isang tunay na warship, kundi mula sa isang floating launch pad na hindi man lang qualified para sa tunay na naval combat. Bagamat kayang-kaya marahil ng US at ng mga kaalyado nito na wasakin ang mga barkong ito sa isang bukas na sagupaan, nagbabala ang mga eksperto na ang unang 2 barkong ito ay maaaring simula pa lang ng mas malawak na military-industrial expansion. Sa katunayan, may mga ulat na hindi pa kumpirmado na ikatlong frigate na ang kasalukuyang ginagawa, malalim sa loob ng mga restricted zones na hindi basta-basta naaabot ng satellite surveillance. Senyales ito ng isang pangmatagalang plano na magtayo ng linya ng produksyon ng missile-armed warships para bigyan ang North Korea ng mas matibay at kapanipaniwalang naval deterrent. At hindi lang frigates ang ambisyon ng Pyongyang. Noong unang bahagi ng 2025, inilabas ng state media ng North Korea ang mga larawan ng pinaniniwalaang kauna-unahang nuclear-powered submarine ng bansa. Ang submarinong ito ayon sa ulat
ay may kakayahang maglunsad ng hanggang 10 ballistic o cruise missiles na dinisenyo upang makaiwas sa mga dayuhang missile defense systems at makapanghampas malapit o sa loob mismo ng baybaying dagat ng kalaban. Ayon kay Moon Keun-sik, isang South Korean expert sa undersea warfare, kung matapos ang submarine na ito, babala niya, ito ay isang seryosong banta hindi lang sa amin kundi pati sa Estados Unidos. Sa ngayon, may kaunting panahon pa ang Amerika para pinuhin ang kanilang depensa. Pero isang malaking pagkakamali kung balewalain ng Washington ang banta. Dahil sa oras na maisalba ng North Korea ang kanilang barko, muling magpapatuloy ang kanilang military build-up. At mas magiging determinado at delikado pa ito kaysa dati.